Ate, pwede bang dito na muna akong pitira sa inyo? Siya? Susan! Ano? Parati ka rin pupunta sa bahay ni Mang Ruben tuwing umaalis ako! Tumigil ka nga! Kilala kita! Kung anong iniisip mo? Hindi naman isip yung ginawa ah! Halos maputol na ang ulo ng matagpuan ng isang lolo habang nakabulagta sa labas ng kanilang bahay sa Sitio Sentro, Barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. Alas 6:15 ng umaga noong ika-8 ng Abril taong 2024. Ang insidente ay agad naman daw na naipabot ng dating kapitan ng barangay sa kapulisan. Ayon sa hepe ng Goa PNP na si Police Major Romeo Ranara, agad silang tumungo sa lugar at doon na nakumpirma ang krimen. Ayon pa sa kanya, labis ang galit ng suspect sa biktima dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito. May distansya ang mga kabayan sa lugar kaya't walang nakakita at posibleng makapagtuturo kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Yun ang mga pinuntahan namin bahay kasi yun ang, kung may mga tao silang nakita na ganong oras at kung nakita nila yung victim na naglalakad at kung may kasama yun, nakapagsabi nga na ganong oras daw ng maaga, kumukuha daw ng kahoy na yung pang gato sa kanyang lulutuin. Dito na nag-umpisa kami na pag-interrogate dun sa mga may bahay. Talagang wala man umaamin. Paano sinapit ng biktima ang karumal-dumal na pagpatay sa kanya? Sino ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Mahuli pa kaya ang suspect? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Sino ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Kinilala ang biktima na si Ruben Llubete, 62 years old at tagabantay ng isang lote ng kuprahan sa lugar. Nag-iisa rin itong naninirahan sa kanyang bahay na posibleng kinuha rin ng suspect ang tsansa upang mapadali ang kanyang balak na pagpatay sa biktima. Ayon kay Police Major Ranara, agad siyang nagsagawa ng malalim na investigasyon. Una niyang ginawa ang pagkalap ng ebidensya mula sa mga kapitbahay ng biktima. Halos lahat ng mga nakatira rito, sinasabing wala silang alam sa pangyayari. Ngunit isang lalaking residente sa lugar ang nakatawag sa kanyang pansin. At nang tanungin niya ito tungkol sa insidente, ay balisa at parang may tinatago. Nakilala ito sa pangalang Alfredo Amata, 43 years old at ilang metro lang ang distansya sa crime scene kung saan ito nakatira. Sabi ko, yung pangyayari talaga, naganap yun sa oras ng alas 9, alas 10 ng umaga. Kasi iba na yung tuyo na yung yung mga dugo. Hindi may katagalan na. Ikaw lang kako ido ang nandito. Saan ka kako nag-inom? Dito sa may puno. O di kita mo ang lahat. O sino ang nakita mo na pumunta doon na nagtaga? Wala man siyang may toro. Sabi ko, kung may alam ka, isabi mo na. Wala man daw siyang alam. Sabi ko, okay, kayo lalo ba yung mga kulong? Kayo ang ko talagang suspect ko dito. Yung umiyak siya. Sa patuloy na interogasyon ng pulisya kay Alfredo, ay napaamin rin ito sa kanyang nagawang krimen. May alam ka ba sa mga nangyari? Wala po, boss. Wala po akong alam dyan, boss. Nasaan ka nung mga oras na nangyari ang krimen? Natutulog lang po ako dyan, boss. May kinalaman ka ba sa krimen? Wala po, boss. Wala. Hindi ko po alam yan. Huling tanong, may kinalaman ka ba sa krimen na nangyari? Oo, boss. Ako yung pumatay, boss. Ba't mo pinatay? Lagi po kasi nag-aaway yung kapatid ko tapos yung asawa niya kaya pinatay ko na. Dito na rin niya isinalaysay kung paano niya isinagawa ang krimen. Habang nakatalikod ang biktima, ay dito na niya tinaga sa leeg at katawan hanggang sa mawalan ito ng malay at humandusay ang katawan sa lupa. Matapos ang krimen, ay dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay na parang walang nangyari.
Ano kaya ang rason kung bakit labis ang galit ni Alfredo kay Ruben? Kung kaya't gano'n na lamang kabrutal na paraan niya pinatay ito. Gamit ang itak na may habang 24 na sentimetro, walang tigil niyang pinagtataga sa leeg ito hanggang sa halos mahiwalay na ang ulo sa katawan ng biktima. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na nagawa lang daw ni Alfredo ang krimen dahil ang biktimang si Ruben ang dahilan kung bakit palaging nag-aaway ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang bayaw. Pinagbibintangan raw kasi ng kanyang bayaw ang kanyang kapatid na babae na karelasyon ng matandang biktima at palihim na nagkikita sa bahay ng biktima. Asawa ko, alis na ako ha. O siya, hindi mo na ba hintayin itong pagkain? Ay hindi na, mamaya na lang pag-uwi ko. O sige, mag-ingat ka ha. Ikaw na muna bahala din sa bahay. Sige, sige. Sige, alis na ako. Ingat. Mang Ruben? Mang Ruben? Mang Ruben, pwede ho ba ako makahingi ng mainit na tubig sa inyo? Oh, tamang-tama. Kainit ko lang. Oh, ito na. Yan, salamat po. Kung gusto mo, may tinapay pa ko dyan. Ibigay ko na lang sa'yo. Ay, naku Mang Ruben, okay lang po, nakakahiya po. O sige, kunin mo na. Busog pa naman ako. Sige, maraming salamat, Mang. Mauna na po ako. Salamat po. Wala ka naman. Oh, saan ka na naman galing ate? Pwede lang pang tinapay. Kay Mang Ruben, humingi ako kanina ng mainit na tubig, tapos binigyan niya ako ng tinapay. Para papadalas na yan. Gusto mo? Huwag na, sa'yo na yan. Sige. Susan! Ano? Ano ito na mabalitaan ko ha? Parati ka rin pupag sa bahay ni Mang Ruben tuwing umaalis ako. Ano naman? Wala naman kami ginagawang masama. Tumigil ka nga. Kilala kita. Siguro may relasyon kayong dalawa ha? Kung anong iniisip mo, wala nga. Tsaka matanda na yun. Ano ba Susan? Palaya ka na lang ganyan? Palaya ka na lang pupunta kay Mang Ruben? Ha? Mang Ruben na naman. Matanda na nga yun. Wala akong pwede kung matanda na yun. Ano ba talaga? Mahal mo ba ako o hindi? Malamang, asawa kita. Pero bakit ka ganyan? Ha? Aray ko, nasasaktan ako. Kaaway daw kasi yung mag-asawa. Bakit ako nag-aaway? Napagparasilos sa niya si Bayaw doon sa matanda kasi palagi daw pumupunta doon, yung kapatid niya. Minsan naman yung matanda naman, pumupunta naman doon sa bahay nila. Eh, kumbaga napagsisilosan yung matanda. Magagalit yung Bayaw. Kasi alam mo yun ang punot dulo ng pinag-aawayan ng mag-asawa. Siya na nag-sentensya. Tinapos niya. Na-recover din sa suspect ang ginamit nitong itak sa pananaga. Samantala, personal kong pinuntahan ang barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. At doon din namin nakausap ang kapitan ng lugar na si Arnel Tiniega. At ayon sa kanya, wala naman daw record o kinasangkutan pang ibang krimen sa kanilang barangay ang suspect o maging ang biktima. Kahit siya ay nabigla rin sa pangyayari. Ayon pa kay kapitan, minsan nga ay nakikita pa niya ang dalawa na nag-iinuman. Ano daw yung background nitong dalawa, sir? Itong suspect at biktima? Nagtatagayan man mag-amigo. Kundi may diferensya. So, suspitsado. Parang lasing ka na naman, Manong Ruben ah. Sabi na sa'yo hindi ako lasing. Bakit ikaw ang lasing eh? Sabi ko na sa'yo, isang bote lang. Dinala mo doon, isang karton. Isang karton kayo. Pagdating natin sa bahay, magpahinga ka na. Kasi Ano magpahinga? yung alak sa kanya nilalagay, hindi sa ulo. Dagdag pa ni Tiniega ay nakikitira lang ang suspect sa bahay ng kanyang kapatid na babae at hindi talaga siya residente sa lugar. Opo. Uy, Alfredo. Ate, pwede bang dito na muna ako makitira sa inyo? Siyempre naman. Huwag ka mag-alala. Tutulong din naman ako sa mga gastusin. Hayaan mo na. Tara, pasok. Salamat ha. Kung man yan, sir, kumbaga peligro sa Penindo or pasaway di sa barangay niya yung suspect. Ay, masyang kwenta. Halos ang tig lakaw-lakawan manyaman sa naman nila. Dapat minadig diyo sa
Ibig sa nakulang harong may concern iyo ang pamangkin. Yan, nagtatrabaho mo dyan sa kumprada. Minabuti rin ang aming team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico na makuha na ng payag ang suspect na nakakulong sa Goa Municipal Police Station. At dito na inamin ni Alfredo ang kanyang krimen na ginawa. Hindi rin daw niya pinagsisihan ang pagpatay sa biktima. May dagit ka sa iya? May dagit ka kay Lolo? Anong sa dagit mo sa iya? Iyon, tigsistulosa ni Bayang mo. Ano, plinano mo na pwede dito, nganing matapos na sa problema ni Bayang mo. Anong ginigo mo sa iya? Tinaga mo siya sa lilo. Kaya ang plano mo nang gano'n sa iyo. Naharap ngayon sa kasong murder si Alfredo at nakatakdang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Camarines Sur. Ayon sa record ng PNP, hindi ito ang unang beses na may nangyaring pananaga hanggang sa mamatay sa Goa Camarines Sur. Kaya't panawagan ng otoridad sa publiko na laging habaan ng kanilang pasensya at idaan na lamang sa mabuting usapan ang problema upang hindi na umantong sa madugong pamamaraan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Dambat